Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Round number 5. Dito pa rin sa laro ni Wesley. Ang nakaharap naman niya ay si Super Grandmaster Leiner Perez Dominguez. Grabing gapangan ang nangyari sa laban. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 5. Ang ginawa ni Dominguez, nag-E4. E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez. Tinira ang kaniyang paboritong Berlin variation, nag-castle, pinasok ang main line na. 'Di ba? Madalas nating nakikita pagka ayaw ng panablahan, equal, nag-anti-Berlin. Pero dito tinanggap ni Dominguez pinasok Knight takes E4, D4, Knight D6, pinasok ang dry queen to queen variation at nag-H3, King E8, Knight C3, B6. Ano kaya ang ipinaghanda ni Domeng dito? Kasi paborito ni Wesley ito. Bishop B4, Knight E2, Bishop B7, Knight ED4, Knight takes D4, Knight takes D4, bookline pa rin. Rook G8 at nawala po sa talaan ng aklat. Yan ang malalim, matinding preparasyon ni Wesley dito. Kasi sa madalas sa pagkakataon ang ginagawa, Bishop C5 At meron ding, ayun nga, Bishop C5, pangalawa lang ang Rook G8. Bagong tira. Nag-Bishop F4, G5, Bishop G3, Rook D8, develop, E6, ayun. Para samantalahing nasa gitna kasi ang king ni Wesley dapat buksan para maatake. At nag-Bishop C5, umatake sa knight, C3 depensa lang, kinapture na. Kumapture muna sa F7, king takes, C takes D4. Yun nga lang, pangitang-pangita kagad, opposite colored bishop. Rook D7, depensa muna sa pawn. Bishop E5, pinagtibay muna ang bishop at ang pawn. Nag-H5, Rook E1, Rook E8, Rook E3. Ayan, para may mga likot-likot check na dyan. At yung isang tore ay magamit para magbaterya sa E-file. Nag-C5, ayan na, para makahinga na ang diagonal. Kinapture, King G6 muna. Yun lang, kumarga ng lalim. Teka muna, ano mayroon kung simpleng capturein ang C5? Magro-rook C1. Okay. Makukuha din yung C5 pawn. Kaya dito pala, talagang sadyang pamigay na ni Wesley yon para lang mabuksan ang bishop. Yun lang ang purpose niya. King G6 at nag-rook C1, Bishop D5, threat sa pawn. Nag-A3 at nag-G4, capture muna. Ayun, na bad move. Dahil sa kagustuhan ni Wesley maiiwas ang pawn kasi nga dalawa naka-threat dyan, yan ang pinang-capture niya. Pero dapat A takes B6. Huwag palang mabahala na halimbawa, sige, capture muna sa pawn, takes, tapos rook takes C7, may rook takes, bishop takes, rook takes E3, F takes E3, and B5. Yan po ang opposite colored bishop 2 pawns up ang puti, pero tabla lang yan. Opposite colored bishop, tablahan lang mga kamatyas. Yan ang hiwaga ng opposite colored bishop pagdating sa endgame. Balik tayo. C ang pinang-capture, King H2, King F5, Bishop D4, Rook to Rook, Rook E4. Tiniret ang Bishop, kinapture, takes, Bishop E3, Bishop E6, kinapture. Ayun, bad move daw yung capture, dapat H4. Ayan, tapos King G3. Yan, may play or color pa sa puti pero kinapture, H takes G4, King G3, Rook D3, para mag-Rook B3 din. Rook C7, inatake ang pawn. Rook B3, kumounter, nakipagsabayan na si Domeng. Rook A6, inatake ang pawn sa B6 at nag-Rook B3. King H4, ayan, mukhang iikot yata ang king ni Domeng. Bishop C8, Rook A8, Bishop E6, Rook A6 at nag-Bishop C8. Kasi pag kumapture sa B6, anytime may bawi din naman sa pawn A3. Rook A8, Bishop E6, A4. Umayaw si Domeng. Ayaw niya ng repetition of moves. Play on pa. Rook B4, King G5, King D5, G3, Bishop D7. Ayun na, para pabagsakin na yung pawn. Nag-Rook A7, King E6. Bakit ayaw capture naman ang pawn sa A4? Ano meron? Magbi-Bishop takes B6. Okay? Pero equal pa rin King E6, Bishop F4, kinapture na at nag-Rook B7,
nag-king E7. Ano naman ang mayroon kung i-B5? Magki-king takes G4. Ayun, magulo pa ito, no? Kasi connected pass pawn sa mangyayari. So, nag-king E7 lang si Wesley, rook takes B6, rook A5, check, king G6, at nag-bishop F5, check, king G7, bishop E4, bishop D6 checking D7, bishop B4. So, ito na yung gapangan, mga kamatsas. Ayan, pinapawisan ako. Rook F5, rook D6 check, king C7, rook D4, atake mo na sa bishop, bishop F3. At nag-king G6, rook D5, rook F4. Sa ganito, tineteknika ni Wesley na ipalit ang tore kasi pag napalit yan, wala na. Sobrang fix na ang mga pawns ng puti, tabla kagad. Rook F4, king C6, at ito po ang gapangan. Tingnan natin kung may gapang pang any progress dito na po pwede pang mangyari. Kasi gapang-gapang na lang ito waiting si Domeng na bumigay pa si Wesley kung bibigay. Nag-rook F8, king D3. Tingnan natin kung may mga gapang-gapang pang pwedeng gawin. Yan, bilisan ko na lang po kasi parang si Wesley pa gumagapang Baka mapilit pa, no? Ayan, napaka-active ng king ni Wesley at dito po, pumayag na si Doming. Sa level po nila talagang matik na sa kanila, very easy to handle. Pero tingin ko pagka hindi naman ganitong kalakas na players, baka bumigay pa ang black dyan Ganun sila kalakas sa gapangan. Nagkataon lang talaga, super mamaw pareho. Kaya alam na alam nila yung pag-handle ng nerve at kung paano balansehin ang laban. Okay, eto na po ang standing after round number 5. Sino na ba ang leading? Nagbago na ba? Si Wesley pa rin. 3 points. Pumapangalawa si MVL, Aronian at Nepo. Dominguez, Caruana, Anishgiri, Alireza Ferrugia, and Richard Rapport. Meron po silang buy every round kasi nga si Duda ay na-out na sa tournament because of health issue. Kaya for every round, expect natin may magpapahinga sa kanila. Okay, at waiting tayo sa magiging pairing ng round number 6. Round robin naman ito. Lahat sila ay maglalaban-laban. Abangan pa natin ang 3 remaining games kung kakayanin pa ni Wrestling i-maintain ang kanyang pagka-leading hanggang sa makuha niya ang kampyonato sa torneyong ito. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong matiyagang panonood. Sana po na-update kayo at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. Maraming salamat po.